Sipag lang mga ka-farmers. Mga ka-farmers, isa naman ang panibagong vlog mga ka-farmers. Bukas, magtatanim na po ako ngayon, panibago ng luya bukas. Ngayon, i-prepare ko muna yung area kung saan po cultivating a farmland para maging productive yung ating lupa. At saka, hindi lang po isang tanim yung itatanim ko dito mga ka-farmers. Bukas, itatanim po yung luya. At saka ano na rin, ipaplano ko na rin yung saan ko po itatanim yung nyog at saka prutas para maging multi-cropping yung ating area at saka yung lupa para more productive mga ka-farmers. Yung gawin ko nito mga ka-farmers, dahil mayroon akong itatanim na luya bukas, dahil prepare ko yung lupa ngayon, yung gagawin ko ngayon, magawa ako ng kanal. Dahil hindi pa po ito natapos mga ka-farmers, para hindi po maapektado po, para medyo maganda yung ating kalalabasan ng ating ginger farm, para yung tubig hindi po mayroong yung tubig mayroong madaanan na kanal. Doon banda sa unahan mga ka-farmers, doon sa taas, mayroon din po akong gagawing kanal. Pagkatapos noon, isusukat ko po yung area kung ilan po yung itatanim nating nyog. Tandaan po, magtanim ng nyog mga ka-farmers, 7 to 10 meters. Kaya yung gagawin ko nito, para hindi po mahirapan yung magtatanim bukas, may prepare ko yung taniman ng nyog at saka yung taniman ng luya. At saka yung pagitan na rin sa nyog mga ka-farmers, mayroon din akong itatanim na grafted po galing sa Department of Agriculture, isa pong grafted na mangosteen. Yan po ang kinakailangan ngayon mga ka-farmers, na maging multi-cropping tayo. Kaya yun dun. Katulad ng mga iba't ibang pananim mga ka-farmers, pag magtanim po tayo, kahit magtanim tayo ng mga prutas, abakaman o nyog, kinakailangan po yung siguraduhin po natin na yung topsoil mahiwalay talaga. Para pagbalik nito, yung topsoil na naman doon naman sa ilalim, para mapaganda po yung tubo ng ating mga pananim mga ka-farmers. Para ano na rin po, pag mataniman to ng nyug bukas, mayroon na rin prepare na pagtataniman, paglalagayan po natin ng ating pananim na nyug.
tama na rin yung paglagay ko, paggawa ko po ng taniman po ng puno ng niyog mga ka-farmers. Makikita po natin, ibalik po natin sa video mga ka-farmers. Ganito po kalalim yung maghukay po tayo ng taniman ng niyog. Is about 10 inches to 1 foot yung lalim mga ka-farmers. At saka ano na rin natin, sukatin na rin natin, tansyahin na rin natin yung gaano po yung pagitan po ng taniman ng niyog. Kasi bukas to taniman to ng luya, i-prepare na nito yung taniman ng niyog mga farmers. Dito na rin mga ka-farmers at atras rin. Dito na rin yung pangalawang paghukay ko mga farmers dahil po yung doon sa kabila mga farmers. Dito na rin ako maghukay mga farmers dahil tamang-tama rin na mayroon pong kahoy. Hindi po masyadong malapit yung puno ng kahoy at saka yung puno ng ating niyog mga farmers. Ganito po yung distansya mga ka-farmers. Lalo na pagtanim po ng niyog, tandaan po natin na 7 to 10 meters yung pagitan. At saka mag-adjust po tayo pag mayroong puno ng kahoy. Siguraduhin po natin na is about mga 4 to 5 meters yung puno ng niyog at saka yung kahoy mga ka-farmers. A few moments later. Ada makabate. Ka-farmers, umpisa na po nagtanim po sila. Bago po kanina ako po ay nagtanim para nagdasal muna ako mga ka-farmers para mabiyaan ng magandang ani po yung ating mga panim. Dahil pangalawang araw na rin po, natapos na rin yung pagtatanim ng aking luya mga farmers. Dahil tinanim ko po panahon po ng full moon, dahil mayroon po akong paglalagyan at saka itanim ko po rin po yung aking binhi na nyog. Ito ng pagkakataon na kukuha ako ng binhi. Yung estimated na ano ko, na-prepare ko na paglagyan ng binhi na nyog, 12. At saka katulad ng sinabi ko na binigyan po ako ng sa Department of Agriculture ng isang mangosteen na grafted, isabay ko na rin itong pagtatanim na ito.
Apoy! Ang bigat. Napakabigat. Pero kakayanin. Ay. Oh! Opo! Kaunting pahinga. Mabigat. Mabigat na mabigat. Hold it, baby. Apoy. Loy. Katulad ko, sinasabi ko kanina ka-farmers na dahil tapos na rin po yung aking pagtatanim po ng luya, ito ang sinasabi, ito ang tinatawag na dapat nating yung dapat diskarte natin ito, multi-cropping mga farmers. Ito na rin po yung mangosteen at saka ito na rin yung niyog mga farmers. At saka ano na. Dahil hindi po tayo nahihirapan sa pagtanim, kahit mayroon na po ang tinanim na mga luya mga farmers, mayroon na po nakaabang na hukay na pagtataniman natin ng nyog mga farmers. Tapos na rin po yung pagtanim ng nyug mga farmers. Yung isunod naman natin yung mangosteen.
Lagyan po natin ng mga tuyo na dahon mga ka-farmers para tumaba po yung ating tanim mga ka-farmers, dahil masustansya po ito. Tiyak na ikatataba sa ating tanim na prutas. Lalong lalo na ito ka-farmers dahil ito po ay grafted. Madali po itong mamunga. Saka ano na rin ka-farmers, kagaya nito mga farmers, yung nyog, tamang-tama lang po yung level niya para hindi po mahirapan sa pagtubo mga farmers. Yung level po ng lupa at saka level po ng bunga ng nyog, tamang-tama lang. At saka para tumaba yung ating mga pananim mga farmers, yung mga dumi po, yung nabubulok na mga dahon, huwag po natin kalimutan na ilagay pa sa ilalim para lalong tumaba yung ating pananim mga ka-farmers. Maging masipag lang po mga ka-farmers, at saka tandaan po natin mga ka-farmers, yung pagtatanim natin dito mga ka-farmers, yung paraan ko, yung luya mga ka-farmers, isang taniman lang po. Dahil po ito, habang buhay po natin magagamit sa pag namunga na po ito po yung tinatawag na nyug na panghabang buhay. Isang life tree. Isang 3 generation na nyug mga ka-farmers, dahil magagamit po natin, makinabangan natin sa mga anak, sa lolo, at saka magtatanim rin po mga ka-farmers. At saka na-share ko na rin po sa inyo mga ka-farmers yung ginawa ko na multi-cropping, yung pagtatanim ng luya, tapos may nyug. At saka doon na rin sa unahan, yung mga pagaitan sa nyog, bawat nyog, yung tinanim ko is about 10 meters po mga farmers. At sa maipakita ko na rin sa inyo, yung mula dito hanggang sa boundary po ng aking lupa mga farmers, umabot po yan ng mga 12 meters para more sustainable po yung ating farmland mga farmers. Hindi ko po pinutol yung mga kahoy. At saka taniman ko pa rin yun po ng rosewood tree. At saka salamat din sa panonood mga ka-farmers. Paki-share lang po. Jojo the Farmer. Don't forget to subscribe, like, and comments na lang po mga ka-farmers.